It's time, baby. Broadcasting live at RPA Corporation Building, Kilometer 8 along Nautical Highway, Barangay Bayanan 2, Calapan City, Oriental, Mindoro. This is RFM Online Radio. This station is a proud member of the KBP, ang kabisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kabarangay, kalipunan ng mga balita at talakayan ng mga kaganapan sa barangay. Kabarangay! 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 Walang pinapaligan, taliwas, lahat ibubulga. Anumang batas na sinuway, wala na tong hupay na susuriin. Isasalin sa publikong banta. Kay Pinto Poros ang taliwas, dapat lahat maghanda. Mga kusetong binatay, programang tinalakay. Sa kabarangay lahat patay, taliwas idadamay. Wala nang pero, hindi to kapareho. Dito Poros mas matibay pa sa tibay ng kongreso. Nasaan na ba? Nasaan na ba? Ang pagbabago na nais na makamit. Ano pa ba? Ano pa ba? Ang kailangan natin upang ipalit ang gobyerno na nais natin mabago. Tito Poros ang nagplano para sa ating konsepto. Upang sugpuin, pag-usapan ang tungkol sa kalikasan kontra terorismo, korupsyon at katiwalian. Lagi na sa atin ang alas, gaganda ang buhay kung susunod tayo sa batas. Ang programa na tumatalakay sa barangay. Kabarangay, kabarangay, kaaway ng kahirapan at ng katiwalian. Kabarangay, kabarangay, kakampi ng mahirap at tabi. Kabarangay, kabarangay, galit sa magnanakaw at umaabuso. Si Tito Poros ang sumbungan mo. Kabarangay, kabarangay, ito ang programa na may puso sa masa. Mga ngalaga sa kalikasan para sa panibagong pag-asa. Kabarangay, kalipunan ng mga balita at talakayan ng mga kaganapan sa barangay. Assalamualaikum. Magandang araw, lalawigan ng Oriental, Mindoro. Well, ngayon ika-22 ng July, birthday ng General Manager and Chief Executive Officer ng Rabino Broadcasting and Advertising Company. Happy birthday, Kuya Orvin Rabino. Well, mga kaibigan, bago tayo pumalaot sa ating talakayan sa programa na ito, tunghayan muna natin ang report ng DOST Pag-asa hinggil sa taya ng panahon sa araw na ito. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may higit 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong imo-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakaka-apekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Makikita niyo po dito na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakahuling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area.
So as of 2 a.m. po, no, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning. Makikita po natin. At habang nagla-live po tayo, in-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 a.m. po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po ng ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 a.m., meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, na malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng habagat. At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, nakakaapekto na po yung trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area, lalo-lalo na sa may silangang bahagi ng Calayan sa Cagayan, maging ang Bicol Region at Mimaropa, magiging maulap din yung kalangitan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 20 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 26 degrees Celsius, sa Legazpi 26 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin po natin na maulap pa rin yung kalangitan, na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog, dulot pa rin ng hanging habagat, lalong-lalo na po sa may western section ng Kabisayaan, itong Western Visayas at Negros Island Region. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap din yung kalangitan, na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, at kasama din po itong ilang bahagi ng Davao Region at Soxargen. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Northern Mindanao, kasama po yung Caraga, makararanas naman ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius.
Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning pero inaasahan natin nakatamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka na dito po sa may western section ng Luzon at dito rin sa may area ng Palawan dahil nga po sa epekto pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon. Sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at maging sa panahon.gov.ph. Lalo na po, meron tayong mga minomonitor na 2 low pressure area at inaasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan dulot ng southwest monsoon o habagat. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Labing 8 minuto ang nakalipas sa nagmamadaling alas 8 ng umaga. Well, kanina sinabi ko na birthday ng aming Chief Executive at General Manager. Alam mo, sa punto na ito, nais ko balikan ang let's throwback. Ang unang pagkakilala natin kay Orvin Feliciano Rabino, isang mama na nanggaling sa isang simple na pamilya sa Pachoca, Calapan City. Namuhay sa pangingisda. Sumibol ang mga prinsipyo dahil sa kahirapan. At nagkaroon ng matayog na mga pananaw sa mga usaping panlipunan. At ang nais ay ang pagbabago. Ang nais ay serbisyo ura mismo. Sa oras na ito, mga kaibigan, isang mainit na pinag-uusapan ng mga problema sa kabuhayan, problema sa larangan ng agrikultura. Lalo na't nandyan na naman ang banta ng African Swine Fever. Pumutok ngayon sa bansang Vietnam ang pananalasa ng ASF. At definitely, according sa mga records na lumalabas, maka-apekto ito sa kabuhayan, sa ekonomiya, sa agrikultura ng buong ASEAN countries. Hindi lang ASEAN, kundi ng Indo-Pacific region sapagkat ang livestock, ang hog industry, vital ito na source of income lalo na ng mga kapatid natin sa laylayan. Ang data na nasagap po natin, ang total consumption ng pork, ng karne ng baboy, sa buong bansa is around 26 million kilos buwan-buwan. Sa 26 million kilos na ito, 16 million are produced by backyard growers. 10 million kilos lamang ang nanggaling sa mga malalaki na mga farms. So ibig sabihin, pag 16 million kilos, nangangahulugan na ang mga simpleng mamamayan na itinuturing na alkansya ang pagbababoy, ang uri or source ng income nila. 16 million ang production nila. So that means vital sa economy ng Pilipinas. Ang punto natin dito, ayon sa Republic Act 7160 sa Section 17, Basic Services ng Local Government Unit, nabigyan ng tama na suporta ang mga livelihood initiatives ng ating mga mamamayan. Maraming mga ideya, maraming mga suwestyon, maraming mga panukala. Sa aspeto na ito, pakinggan natin si Orvin Rabino kung ano ang mga panukala niya, ano mga pangarap niya supposed to be sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Pagdating naman po sa pagsasaka, ang nakita ng Kuya Orben talaga dito
ay kailangan tayong maglagay dito ng mga maraming facility na kung saan higit na makatutulong sa ating mga magsasaka. Katulad na lang po dyan na example natin, ang bulalakaw. Ang bulalakaw, ang kanilang crops ay bawang at sibuyas. Ngayong mga panahon na to, napakamura ng ating produkto. Ang ating mga kababayan ay nasasakripisyo yung kanilang mga puhunan pagdating ng season, napapabayaan. So, kailangan natin maglagay ng mga makabagong teknolohiya na makakatulong na maipreserba ang ating mga ani. Tulad na lang ng mga cold storage na yan, na dapat meron ng ating pamahalaang panlalawigan o yung ating bawat bayan na mag-provide ng mga ganyang kagamitan na makatutulong sa ating mga magsasaka. Doon po talaga ang dapat. Kasi para kung meron tayong cold storage, pagdating ng time na mataas ang presyo ng sibuyas, that time na ilabas natin ang ating produkto. Doon makakabawi ang mga magsasaka. Yung trabaho ng Agriculture Extension Worker sa programa ng Kuya Orben. Lahat po yan ay mangyayari. Proposal po ng Kuya Orben sa programa niya ay maging business friendly ang buong Oriental Mindoro. Sa pamamagitan po ng pagiging business friendly, doon po papasok ang maraming investor. Kasama na din po dyan ang paglalagay ng mga pabrika na pwedeng gawin sa mga naaaning produkto, especially po yung mga rambutan at saka lansones, na pwedeng gawing produkto natin. Yan po yung kulang sa ating lalawigan, tulad ng saging. Ang saging pagkainani, bibilihin lang ng mura. Kung meron tayong mga facility o mga pabrika na pwedeng mag-process into another product, ay maganda at makakatulong sa ating mga kababayan. Yan po yung kulang talaga dito sa ating lalawigan. Actually, ang nakikinabang nga po dito sa ating lalawigan ay yung mga malalaking negosyante, produkto, na dapat ay ang number one tumutulong ay ang pamahalaang panlalawigan. Ang panukala po dyan, isang panukala po dyan ng Kuya Orben ay magkaroon ng isang malaking kooperatiba na tututok sa pagbebenta ng ating mga crops o yung mga inaano natin dito sa Oriental Mindoro. Kasi mga produkto natin dito puro seasonal. May mga season ng rambutan, season ng mangga, season ng bawang at sibuyas, ng palay. Yan ang kulang. So that's it mga kaibigan. Ang statement na yan ni Orben Rabino was delivered at least 3 months ago. Pero napapanahon pa rin. Kahapon, nasa Sangguniang Panlalawigan ako, and I was discussing with board member Anthony Lee Yap sa ilang mga usapin sa larangan ng agrikultura, sapagkat ang mga magsasakaho natin na kinikilala bilang backbone ng Philippine economy, lalo sa palalawigan ng Oriental Mindoro, marami pa na mga batayang usapin na dapat resolbahin, mabigyan ng tama na direksyon. Lalo na ang tinatawag na Master Plan on Agriculture. Kasama na pag sinabi ho natin na Master Plan sa agrikultura, napaloob yan ang palay production, ang vegetable production, ang high value fruits natin, rambutan, lansones, saging at iba pa. Kasama na dyan ang livestock and poultry. Livestock, baboy, baka, kambing. Poultry, mga manok at kaugnay na mga alagang hayop. Now, anong direksyon nito? Sapagkat as of the moment, isang realidad na kahit sinasabi na meron ng 20 pesos per kilo na bigas, ang mga magsasaka natin, which are the producer ng mga agricultural crops, ay nagre-reklamo. Mahal ang farm inputs, pero mura ang presyo ng kanilang mga produkto. Ang palay, 10 pesos, 13 pesos, 14 pesos. Swerte na kung umabot sa mas mataas pa. Sa panahon naman ng production, ang presyo ng fertilizer, ng pesticide,
lakip na ang supply ng tubig na talagang kailangan, may kanal nga ang National Irrigation Administration sementado. Minsan wala namang tubig. Sa panahon na ito na dagsa ang ulan dala ng bagyo, arestado naman ng baha ang mga pananim ng ating mga magsasaka. So ano ang dapat? Dapat magkaroon ng tama na mga facilities, ng tama na mga technical and production support sa ating mga magsasaka. Yan ang pinupunto ni Orben Rabino para sa lalawigan. And on top of it, ang tama na supply ng kuryente na matugunan ang batayang pangangailangan lalo na on the production side ng ating mga kabuhayan. So it is very clear sapagkat pag ang mga inisyatiba ng ating mga magsasaka, ang production initiative sa kanayunan ay walang tamang suporta, technical at merkado, maging lupaypay ang ating ekonomiya. Lagi ho natin sinasabi, ang matatag at masigla na ekonomiya sa kanayunan ang siyang batayan sa pagunlad ng lipunang Pilipino. Bakit kanyo? Sapagkat ang Oriental Mindoro, 14 na bayan at isang lungsod, sa prutas pa lamang bastante ang ating supply. But kagaya nitong panahon na ito na tagbagyo, may problema tayo sa logistics, sa pag-transport ng mga produkto na yan sapagkat malakas ang alon. But if we could develop a manufacturing, yung sinasabi ni Orben Rabino na we must be business-friendly. We could do additional value, add-on activities na mas mapataas, masustain, ma-maintain ang presyo ng produkto ng ating mga magsasaka. Take for example, ilang beses ko na to sinasabi sa program na to. Sa panahon na dagsa ang bunga ng mga kalamansi, problema natin merkado sapagkat there's a glut, bababa ang presyo. Pero kung in coordination, kung masinergize lamang ang mga programa ng ATI under the Department of Agriculture, ng DTI, ng DOLE, and other line agencies, we can produce a processing plant, we can establish a processing plant. Well, of course, sa Bungabong, may isa na dyan ngayon na dinedevelop, may kaugnay ito sa programa ng Philippine Coconut Authority. How about the other products? Huwag nyo sabihin na may ginagawa kayo ngayon. Dapat noon pa. But kung late naman at ngayon pa lang ninyo na-realize, well and good. Apurahin natin, ipatupad ng tama sapagkat ang sikmura ng mga nangangailangan ay hindi ito matustusan ng ayuda-ayuda program lang ninyo. Ang kinakailangan, isang istabilisado na sistema wherein masustain tuloy-tuloy ang daloy ng income, ang pinagkikitaan ng ating mga mamamayan. O anong ganda kung meron tayong processing plant na ang mga kalamansi pwede magawang kalamansi juice, kalamansi powder. Ang balat nito ay magagamit pa rin for other agricultural products. Maging component pa yan ng feeds. Ganon din sa saging. Our banana chips, o lalo ngayong tagbagyo, delikado ang mga tanim na saba ng ating mga mamamayan, ay hindi naman pinapagulang ng todo para magkaroon ng banana chips. So kung mayroong processing plant tayo ng ganon, at sigurado na magkaroon din ng tama na merkado. Technology-wise, walang problema sapagkat may DTI tayo and they have the program, they have the plans, and the marketing. Kalidad ng produkto, hindi mapahuli ang mga produkto ng Oriental Mindoro. Ang tama lamang, organisado na sistema wherein
na-link up natin ang producer, manufacturing, and ang logistics. Very simple to say that, pero kinakailangan ng isang matayog, maayos na sistema para magkaroon naman ng bentahe para sa mga producer, mga magsasaka, mga mangyan, at makakreate pa tayo ng tinatawag na employment opportunities. Gaya niyan, patayo kayo ng IT center. Ang sabi nyo noon sa IT center, it will generate thousands, hundreds, or thousands of workers. Eh, nasaan? Nandyan nga ang building, saan ang programa? So, ganito. Kaya, I will remind you again, para mapangibabawan natin ng mga weaknesses based on our strength, kilalanin muna kung ano ang problema. Know your enemy and know yourself in order to win 100 battles. Nagkaunawaan ba tayo? 33 minutos ang nakalipas sa nagmamadaling alas 8 ng umaga. Ito muna ang ilang mga patalastas. Sa pagbabalik ko natin, pag-usapan muli natin ang mga nagbabaga na mga usapin sa sangguniang panlalawigan, sa 12 sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Huwag ho kayong kakalas. Babalik kami agad. Good day everyone! Andito ako ngayon sa Amica Residences 1 na located sa Sabatan, Orion, Bataan. Behind me is a Joyce Model House. This model is priced at 3 million for house only and 3.8 million naman for house and lot, with a lot area of 80 square meter and 69 square meter floor area. Meron itong 2 bedrooms, living area, dining area, kitchen, 2 bathrooms, carport, fence, terrace, stainless steel gutter, stainless steel railing, stainless steel fence. Alam niyo ba na 20% lang ang down payment dito at payable for 12 months? At isa pang kagandahan dito, ang remaining balance ay payable for 60 months or 5 years. At dahil kay Robino Home Builders Corporation, turning dreams into possibilities. At syempre, hindi mawawala ang kanilang Amica Mart.
Well, oras na natin mga kaibigan, 38 minutos ang nakalipas sa nagmamadaling alas 8 ng umaga. Oh, nawala ang audio ko. Anyway, mga kaibigan, magandang umaga kay kasamang Rene Hocson dyan sa may Dalahican, Rojas. Ang sabi ni kasamang Rene, good morning po sir. Isa pong kulang sa ating bayan ay ang planta ng yelo. Wala na po tayong planta na makuhanan ng yelo. Sa Batangas na po tayo kumukuha. Oh, really? Totoo yan rin paano yan? Halimbawa, mga taga-Mansalay, Bulalakaw at Rojas. Mag-i-import pa tayo galing Batangas? O atensyon, DA, Department of Agriculture. Attention, provincial government. Ang mga LGUs, baka ma-encourage natin ang ilang mga ma-encourage natin ang ibang mga kababayan natin, mga entrepreneurs that will involve in the production ng planta ng yelo. Baka si Kuya Orbin Rabino nakikinig, ano? Isa pala ito sa problema natin, ang planta ng yelo para sa ating mga mangingisda. Hindi naman pwede na naalala ko noong campaign period, may nasalubong ako na project diyan sa bayan ng Rojas, ang gawaan ng yelo. But they are using freezers, bahagi ng SLP, Sustainable Livelihood Program. Tapos gagawa sila ng yelo, ibenta nila doon sa mga mangingisda sa palengke, sa mga vendors ng isda sa palengke. Sabi ni kasamang Rene, yes sir, totoo po yan. Nakakalungkot, ano? Sapagkat ang volume ng yelo ay kukunin pa natin sa Batangas. What a pity. Anyway, Rene, mag-iingay tayo sa aspect na to. And i-suggest natin yan sa mga responsable na mga board members sa Sangguniang Panlalawigan. Of course, we will also encourage sa mga local government units na bigyan ng pansin ang problema na ito. Ang yelo, pinoproblema. How about ang mga pinapangako or pinangako na mga supposed to be matatanggap na mga mangingisda na ibigay na ba lahat? 40 minutos ang nakalipas sa alas 8 ng umaga. Kahapon mga kaibigan na sa Sangguniang Panlalawigan tayo. I remember pala, ngayong araw, alas 9 ng umaga, magkakaroon ulit ng public hearing dyan sa Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa mga usapin ng dredging. Sikapin natin na makahabol, but it was requested by kasamang Jake na upuan ang programa niya alas 9 hanggang alas 10. Kaya definitely, sigurado, alas 10 tayo makaangat dito sa ating upuan. Now, balik tayo dito sa punto ng agrikultura. Alam niyo, tayo na mga magsasaka. I am using the word tayo sapagkat ako ang hanap buhay ko pagsasaka. Naging bahagi na lamang itong broadcast na ito. Sa pagsasaka, ang mga local government units, tandaan nyo ito. Ang Republic Act 7160, or the Local Government Code of 1991, sa Section 17, Basic Services and Facilities. Ang pagbibigay ng agricultural support services, which include extension services, livestock dispersal, and prevention and control of animal pests and diseases. Sa Section 22 ng LGC, mayroong corporate powers ay mga local government units na maring gawin ito ng mga taga-LGU
programs and projects for the general welfare, including the promotion of economic prosperity and social justice. So malinaw, tinalakay natin ito sapagkat kakaupo pa lamang ng mga re-elected and newly elected ng mga opisyales ng ating lalawigan. So ibig sabihin, sa mga oras na ito, of course, kompleto na siguro. May mga komitiba na, mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Tukoy na kung sino ang sa Committee on Agriculture, sa Committee on Infrastructure, Committee of whatever it is. Tukoy na. Kaya binuksan ko ito sa programa nito para ma-remind ninyo ang mga taga-local government units, ang mga binoto hinalal ninyo nung nakaraang May 12 midterm and local elections na may mga obligasyon at responsibilidad sila na dapat ibalik sa mamamayan sa pamamagitan ng tama na paglilingkod. Well, ang basic dito, sana sa mga oras na ito, ang mga elected officials ay may hawak na ng mga municipal development plan nila kung sila ay taga-munisipyo. Or city development plan kung sila ay taga-syudad. Or provincial development plan para kung sila ay taga-provincial level. Bakit? Para kung ano man ang komitiba na hawak nila, makikita nila kung ano ang direksyon ng daloy at kung kinakailangan magkaroon ng legislative support sa mga usapin para ma-fast track, mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa, mapapatupad ng mga targets for the improvement ng kabuhayan, ng kalagayan ng ating mga mamamayan. Sabi ni kasamang Rene, Sir, drawing pa rin ang sa oil spill. Try natin na ma-interview, mapanayam ang chief executive natin or even the provincial administrator to that effect. Drawing pa rin daw ang oil spill. Pero Rene, sa bayan ng Paula, mukhang nautay-utay na ni Mayor Ina Alegre ang problema ng mga mangingisda. In fact, nung na-interview ko rin ang Vice Mayor, sabi niya, malaking porsyento, malaking bahagda na ng mga napiktuhan ng oil spill, halos natugunan na. Bakit kayo dyan sa Rojas drawing pa rin? Kamusta naman kayo sa bayan ng Mansala at sa bayan ng Bulalakaw? Sisain natin yan kasamang Rene, ha? This program will update you sooner. Salamat sa pakikinig. Pakishare ng live program natin ito ngayon para na mas marami ang makakaunawa ng mga usapin na tinatalakay ho natin dito sa Himpapawid. Now, besides Republic Act 7160, meron din tinatawag na Republic Act number 8435. Ito yung Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA of 1997. 1997, I mean. Layunin nito na i-modernize, palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sa ilalim ng AFMA, maaring suportahan ng LGU at ng national government ang mga programa katulad ng livestock development and breeding, disease control, repopulation program. Na binubuksan natin ito sapagkat I would like to inform you, gusto ko kayo ipaalam sa inyo na ang mga usapin ito ay bibigyan ng kulay, bibigyan ng partikular na mga inisyatiba, malocalize. Ito yung plano ni Board Member Anthony Yap para sa
Segunda Distrito at buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Mahalaga ito mga kaibigan sapagkat sa ngayon, sabi ko nga kanina, may mga balita na pumutok na naman ang African Swine Fever sa Vietnam. Ang pagputok nito sa Vietnam, definitely maapektuhan ang malaking bahagi ng Asian countries. Maganda at sa Pilipinas, to a degree, medyo hindi na ganun kalala ang problema. In fact, dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, may ilang mga kakilala na tayo na nagsisimula na ng 10 heads, 5 heads na mga inahin para na kahit papano may local production tayo ng baboy. Dito, ang suggestion ho natin, ang suggestion ng programang Kabarangay, mas mainam siguro magkaroon ng tinatawag na pag-unawa, pagkilatis, pag-assess ng aktual na sitwasyon, actual na status ng hog industry. Pero, pag sinabi natin ang actual na status, dapat nakaangkla ang lahat ng mga pagkilos sa larangan ng livestock sa pangkalahatan na comprehensive master plan on agriculture. Hindi pwede na patsi-patsi lang. Sapagkat ang agrikultura is not a one-way. Hindi ito one-way na kalsada. This is a multi-pronged subsectors. Pag sinabi mo na nag-alaga ka ng baboy, ang domino effect nito, yung mga nagtatanim ng mais, nagtatanim ng sorghum, and other materials na ginagamit para sa pagkain ng mga baboy. Kasama na dyan ang mga mangingisda, sapagkat gala ang fish meal nanggagaling yan sa mga mangingisda. So, ibig sabihin, ang repopulation, ang problema sa kung anumang bahagi ng agrikultura, kinakailangan matingnan ito from a wholesome perspective. Tingnan ito sa wholesome perspective para na makatayo sa sarili ang lalawigan par whatever agri-industry is concerned. Kagaya niyan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or ang BFAR, nagkaloob ng almost 36 million na feed mill plant sa bayan ng Bulalakaw noong panahon ni Mayor Ernelio Villas. In fact, na-cover natin, Director Abrera, sir, i-update nyo kami dito. Na-cover natin ang opening ng feed mill plant na ito. Sa punto pa lamang ng feed mill plant, yung feed mill na itinayo dyan sa Nasukob, Barangay Nasukob, bayan ng Bulalakaw, this is a game changer sa fish industry sa buong Mimaropa region. Bakit kanyo? Sapagkat ang planta na ito ay magpuproduce ng quality, high nutrients, valuable na mga feeds para sa mga isda, tilapia, bangus, and other mga isda na nangangailangan ng feeds. Game changer sapagkat dito na mismo sa Oriental Mindoro gagawin. In fact, sa bayan ng Bulalakaw, sa barangay Nasukob. Now, anong impact nito sa local economy? Ang impact nito sa local economy, ma-encourage ngayon ng mga katutubo nating mangyan na damihan ng pagtatanim ng mais, damihan ng pagtatanim ng kasaba or balinghoy, damihan ng pagtatanim ng mga pananim na magagamit sa paggawa ng mga pagkain or feeds. Magkakaroon sila ng stable, malapit na market
para sa kanilang mga produkto. Ang Occidental Mindoro kinikilala na isa sa mga malaki na producer ng mais. So ang mais na produkto ng San Jose, ng Sablayan, ng Mamburao, ng buong Occidental Mindoro, hindi na kailangan na ibiyahe pa sa Batangas o kung saan pang lupalop. Ibiyahe na namang patungo sa bayan ng Bulalakaw, doon sa planta sa gawaan ng feeds na pinunduhan ng BIFAR. At initially, imamanage din ng BIFAR para na matransfer ang technology sa local na mga ngasiwa nito in coordination sa local government unit ng mayor ngayon ay si Mayor Lomel Cabagay. So ganoon, kita niyo ang flow? Ngayon, bakit ko diniscuss? Sapagkat pag ang pag-uusapan natin ng pagbababoy, dapat holistic din ang approach. Hindi lang basta na kukuha ka ng kung anuman from other areas. Well, in fact, ang memorandum na pinalabas ni Governor Homerlito Atienza Dulor, ni Governor Bons, maganda yon. Sapagkat bibigyan na ng daan na makapasok ang mga breeders. Pero may pangamba dito. May negatibo na mga reaksyon dito ang ilang mga traders, ang ilan natin na mga hog raisers. Baka daw ito'y mapangibabawan ng padrino system na may makalusot na naman ng mga bagay na hindi kailangan. Pero at any rate, ang punto na pinapayagan is a good move. Pero the suggestion ng programa nito ng kabarangay, mas maigi siguro, hence na pwede na magpasok ng mga breeders, ng mga similia for the artificial insemination, mas maigi na merong controlled production site muna o ang tinatawag na pilot area para na yan na maging sentro na producer ng mga biik na kailangan ng ating mga backyard hog raisers. Sobrang mahal ngayon ang biik. 6,000 hanggang 8,000. So anong pagkikitain mo dyan? Pero kung ang provincial government sa pamamagitan ng PROVET, ng Provincial Agriculture Office at ng iba pang mga line agencies, magkakaroon ng synchronized na inisyatiba na magkaroon ng mga pilot projects. Pilot in the sense na sa isang area, maybe isa sa segunda distrito, isa sa first district, o kung kaya, gawan nyo ng mga dalawa dito sa first district, dalawa sa second district, diyan mag-produce muna ng mga breeders. Anyway, ang gestation period, 9 months. Madali lang yun. O, pagka-produce, 9 months, para na, actually 7 months, pwede na buntisin ng baboy. 115 days, manganganak na yan. So, if you could start maybe 100 per pilot area, malaki yan. Manganak lang ng 10 times 100. Di ba yung malaking bagay na yan? Sigurado pa natin na may matino na biosecurity, controlled environment, at maging malinis ang production stock natin ng mga baboy. Huwag natin babuyin ang industriya ng pagbababoy. Ang punto is, gagawa ng mga programa na maging sustainable. Now, with this, in coordination again sa Department of Agriculture, kasi may database tayo unless wala kayong datos. Malaman natin, saan na mga areas na may tanim na mais, may tanim na kasaba, may tanim na kung ano pa na pwede may dagdag sa feeds. Meron naman tayong supply ng tinatawag na mga fish meal. Madali mag-produce ng feeds sapagkat napakatalino na mga taga-Department of Agriculture natin, part technology is concerned. Ang regional office nandito na sa atin, ginagawa ang building dyan, ngayon sa may Barsinaga. Ang makuha lang, ang medyo hindi lang maganda, nung pinuntahan natin dyan yung involved sa crop protection, suplado. Anyway, may letter tayo na pinadala, email, sa regional director, requesting them na mag-guest sa program na ito. Medyo bitin tayo sa oras nila, ha? Okay, mag-extra ako sa program ng kabarangay
Pero ipagpatuloy natin ang talakayan sa susunod na programa sapagkat nasa biyahe ngayon patungo sa kanyang panibagong honeymoon si Jake Ramirez. Akong uupo alas 9 hanggang alas 10. So salamat sa pag-monitor. Salamat sa pagsubaybay dito sa programang Kabarangay. Assalamualaikum. Ako inyong abang lingkod Tito Poros. Babalik ako alas 9 hanggang alas 10.